Sinimulan na ang paghuhukay para sa North Avenue Station ng Metro Manila Subway Project. Sa kabila ng bahagyang pagkaantala ng proyekto dahil sa right-of-way issues, nananatili pa rin on track ang proyekto ayon sa Department of Transportation. Si Ryan Lesigas sa sentro ng balita. Gamit ang tunnel boring machine, sinimulan na kanina ang paghukay ng lupa para sa North Avenue Station ng Metro Manila Subway Project. 12 metro kada araw ang kayang hukayin ng makina para sa kauna-unahang subway sa Pilipinas. Inaasahang matatapos ang paghukay sa mahigit 6 na kilometrong segment na ito sa loob ng 12 buwan. Sakop nito ang North Avenue, Quirino at Tandang Sora Station na sakop ng Contract Package 101. Yung overall progress rate natin po for the subway is around 40%. It corresponds to the design, right-of-way, procurement, and construction. For the construction part, over 100%, we are at 11% po. So that corresponds to 6% po of the 40% po that I mentioned. Magkakaroon ng bahagyang pagkaantala para sa CP-105, 108 at 109. Ito'y dahil sa problema sa right-of-way. Pero ayon sa DOTR, nananatiling on track ang partial completion ng proyekto sa taong 2028 habang inaasahan na magiging fully operational ito sa taong 2029. But we are on top of this, no? And we're expecting that we should be able to resolve all these right-of-way issues in due time. No? But still, we're expecting that we should be able to complete this project by 2029. As you will notice, tuloy-tuloy yung operation ng tunnel boring machine natin. So tuloy-tuloy ang construction. When we said partial operation, that means this side from Valenzuela up to Ortigas. The CP-108, the 109, and the rest that we are talking about is on the southern side. So that's for the full operation. Taong 2023, unang sinimula ng paghukay para sa Valenzuela Depot. May habang 33 kilometro ang proyekto mula sa Valenzuela hanggang sa Naiya. Magkakaroon ng 17 istasyon ng subway. Mula yan sa Quirino Highway, Tandang Sora, North Avenue, BGC at FTI sa Taguig. Sinasabing kaya nitong pabilisin ang biyahe mula Quezon City hanggang Naiya ng 35 minuto mula sa kasalukuyang mahigit 1 oras na biyahe. Mahigit 488.5 billion pesos ang inilaang pondo sa proyekto ng gobyerno ng Japan. Aabot sa 370,000 na pasahero ang inaasahang makikinabang sa subway kada araw. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.